Panginoon. Amen. Purin po ang Panginoon. At nakakaba. Amen. At welcome po sa bawat isa po na narito. Welcome po tayo sa gawain ng Panginoon. It's my honor and privilege po na mangaral po sa harapan po ng ating kongregasyon. But before that, I just want to acknowledge the presence of everyone, especially our pastors, Pastor Abet and Pastor Aminda, and also Pastor Ronnie, Pastor Benerson, Pastora Juliet, Pastor Anthony, and all of the leaders na kasama po natin dito and mga manggagawa po. At sa gabi pong ito, sino pong nakahanda ng makinig ng salita ng Panginoon? Amen? And total tayo po yung manggagawa sa gabing ito. Naniniwala po ako ng Panginoon ay may bago pong pangungusap sa atin. Let's just be open, no? Yung ating puso at ang ating pakikinig. Dahil kung ano po yung hinahanap natin sa gabing ito, yun po yung makikita talaga natin. Amen? At kung ano po yung inaasahan natin, yun lang din naman po ang tatanggapin natin. Kung meron kang inaasahan sa Panginoon sa gabing ito, just meditate. Amen? At hayaan mo ang Panginoon habang narinig mo ang salita ng Diyos ay kausapin ka. Amen? At tayo po'y magbabasa ng salita ng Panginoon sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Amen? Sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Panginoon. Ready? 1, 2, 3, go. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa gabing ito. At Lord, kami, Panginoon, ay nagtitipon-tipon upang, Lord, kainin ang salitang hinain mo sa gabing ito. And we pray, Panginoon, na hindi lamang namin ito basta kainin, kundi, Lord, namnamin namin, nguyain namin, Panginoon. At Lord, makuha namin, Panginoon, yung salita, o Panginoon, o rema na nais mong ibahagi o maunawaan ng bawat isa sa amin. And I pray, Panginoon, that your word, Lord Jesus, not we'll only just hear it, Lord Jesus, but we're gonna do it, Panginoon. Salamat sa gagawin mo, palakasin mong bawat isa, at kami uuwi, Panginoon, na hindi lamang kami, Panginoon, Lord, nakarinig, kundi, Lord, pinagtagumpay mo, pinalakas mo, Panginoon, at Lord, panghawakan namin ang salitang ito, Panginoon, at ito'y magkaroon ng kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Lord, purihin ka, sambahin ka, sa pangalan mo, Jesus, ang lahat magsabi ng, sige po, palakpakan po natin ang Panginoon, lahat po tayo makakaupo. Amen. And I just want to also to thank the Lord, amen, and our Reverend Glenn Ramos para po ipahiram po ang pulpito. Ganun din po sa ating Pastora Melan, Pastor Bus, at sa mga kasama po nating mga pastor. Salamat po. Amen. At sa gabing ito, I am just very passionate na i-share po yung salita po ng Panginoon na inilagay niya po sa aking puso. Sabi po sa 2 Peter chapter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Hallelujah. So, sa gabing ito, yung mga kapatid, no, sabi diyan, yung nakabold na salita is about grow. Amen. Sino sa atin dito ang gusto pang lumago sa Diyos? Amen. Tayo pa'y magkaroon pa tayo ng puso na nagnanasa tayo na lalo pa tayong lumago sa Panginoon. At this year 2024, kaya po ito ini-impress sa puso ko ng Panginoon. Kasi gusto ng Diyos, amen, na lahat tayo ng mga anak niya ay lumago. At makita ang kaibahan natin, amen, sa mga nakaraang taon, sa taong darating. Amen. Kaya kailangan nating lumago spiritually, amen, sa ating ministeryo, financially. Sinong gusto ng ganon? Amen? Maging sa kanyang pinansyal, dati ikaw ang nangungutang, ngayon ikaw na nagpapautang. Amen? Sinong gusto? Dati prayer ko lang yun. Amen? Pero hindi ko yung binitawan ng panalangin yun kasi bakit? Meron tayong Diyos na buhay. Amen? Ang ating mga ministeryo na para bagang hirap na hirap tayo laging magpasunod, hirap na hirap tayo lagi sa ating oras, pero ngayon palalaguin ng Panginoon. Amen? Ganon din sa ating pamilya. Amen? At ang paglago sa karunungan pagdating sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang paglago nung hindi pa tayong mga Kristiyano, imposible yan. Tama ba? Kasi ang kaawit ng kasalanan, hawak-hawak tayo. Isipin nyo na lang ang isang halaman, no? Na kapag may takip, kahit anong gusto niyang umangat, hindi siya makakangat kasi may nakaharang sa kanya. Pero binigyan na tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, pinalaya tayo ng Diyos. At naka-open na yan. Anytime pwede tayong lumago. At ang pag-uusapan natin sa gabing ito, mga kapatid,
Amen? At ang title ng aking mensahe sa gabing ito, mga kapatid, amen, is about, pakipindot po, sabi diyan, ready, set, grow. Sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3, go. Ready, set, grow. Yung may conviction, 1, 2, 3, go. Ready, set, grow. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sa gabing ito, sabay-sabay tayong palalaguin ng Diyos. Sabi diyan, mga kapatid, no? Napakahalaga sa Panginoon na tayo ay lumago. Amen? This is the very evident that God wants us to grow. Kasi inutos niya yon. Ako ba nagsabi? Hindi po. Ang sabi ng Biblia, but grow. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, grow. Amen? Napakahalaga mga kapatid na tayo ay bilang mga Kristiyano ay lumalago tayo. Ngayon may tanong ako sa inyo mga kapatid. Sino dito, total manggagawa naman po tayo, no? Just want to know lang po, ay 10 years na pataas na Kristiyano? Meron. 10 years. Amen? 10 years. Oh, wow. Yung pababa naman po, 10 years pababa. Like 5 years, 5 to 10 years po. Meron po ba dito? 5 to 10 years na Kristiyano. Amen? Wala po atang 5 to 10 years. 1 year na Kristiyano, meron po ba? 1 year pa lang? Amen? O yung iba po, ano po kayo? Parang wala nagtataas. Ilan na po, ilang months na po ba kayo? Amen? 15 to 20. Sino taas sa kamay 15 to 20 years? Maging proud po tayo. Amen? Napakalaga po niya mga kapatid at nakikita tayo, nare-recognize tayo na, tagal na pala nating Kristiyano. Amen? Ngayon mga kapatid, gusto ko pong i-emphasize sa gabing ito, amen, na nakakalungkot dahil marami sa atin, amen, ay tumatagal pero hindi lumalago. At yan ang pag-uusapan natin sa gabing ito. Paano ba natin ma-overcome yung bagay na yan? Kasi nakakalungkot mga kapatid, amen? Naalala ko lang mga kapatid, maaring may mga batang 90s dito mga kapatid, no? Na may isang palabas o movie na kung saan bida si Jimmy Santos. Amen? Sino nakakalam ng pelikulang yan? Ako si Bonjing. Amen? Naalala ba natin yung pelikula na yan na si Jimmy Santos, bakulaw ng laki. Tapos suot niya pang baby at meron siyang daladalang laging gatas. Amen? Na marami sa panahon natin ngayon ay maraming mga spiritual bonding. Hello? Tama ba? Amen? Yung tipo bagang matatagal ng Kristiyano, pero hanggang ngayon, matitisurin pa rin. Hello, may kausap po ba? Amen. Nakakalungkot lamang na makakita ng isang Kristiyano na kung titingnan mo, ay irerespeto mo siya dahil, kumbaga napakatagal niya na, sanay pero pag may isang bagay ka na hindi mo ini-expect sa kanya na makita mo, parang ikaw mismo manghihina ka eh. Tama ba? Kasi you're expecting na, grabe to, ito yung mag-a-advise sa akin, ito yung mag-aano sa akin, mag-lead sa akin, marami akong matutunan dito. Pero pagtingin mo sa sarili mo, parang mas malago ka pa sa kanya. Hello? Kailangan natin maintindihan at ma-overcome yung bagay na yun kasi mga kapatid, this is the reality. Hindi natin to pwedeng parang ikibit-balika lang, hayaan mo. No. Amen? Kaya napakahalaga mga kapatid kasi kung ikaw ay magiging Kristiyano at hindi ka naman lalago, nakakalungkot. Parang ganito po mga kapatid para mas maintindihan po natin. Amen? Naalala ko lamang po mga kapatid kasi yung ano yan, yung pelikula na po yan, ay 90s pa po yan eh. Amen? At nakakalungkot po na marami sa ating mga Kristiyano hanggang ngayon, mga kapatid, ay namumuhay pa ng makalaman, matitisurin, mataas pa rin ang pride. Alam mo, sabi ng Bible, ito po yan, no? Pakinggan po natin. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3, 1-3, sabi po diyan, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Amen? Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Basahin niyo po, look at the grammar po, sabi diyan, gatas ang ibinigay ko sa inyo noon. Ito ibig sabihin, matagal na mga Kristiyano itong mga taga-Korinto. Amen? Sabi diyan ni Apostol Paul, kasi si Apostol Paul ay isang matalinong pastor. Amen? At alam niya
nag-i-expect siya ng isang bagay doon sa mga taga-Korinto dahil alam niya, matatagal na itong mga Kristiyano. Pero ang sabi doon, gatas ang binigay ko sa inyo at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Amen? Subalit hanggang ngayon, amen, ay hindi pa rin ninyo kaya sapagkat nananaig pa sa inyong ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away at patatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay pa sa laman. Amen. Sabi diyan mga kapatid, hindi pinag-uusapan o indikasyon ng pagiging isang malagong Kristiyano, amen, ay yung mga bagay na kala ng marami ay pag tinignan mo, tagal na sa church, akala mo malago na. No. Nagkakaroon ng maraming maling konsepto, amen, ang maraming Kristiyano about sa kalaguan o sa paglago. Amen po ba? Marami nga dyan, mga kapatid, sabi dyan, laman eh. Andyan pa rin, maraming chismoso at chismosa. Amen? Marami pa rin sa ngayon, mga mapagawa ng kwento. Amen? Kapatid, sabi ni Apostol Paul, hindi po ako nagsabi, maliwanag po ibinasa natin na kapag ganyan po tayo, ay nabubuhay pa tayo ng makalaman, hindi pa tayo matured. Tama ba? Sabi diyan mga kapatid, no? Sabi ni Paul, noon, dapat ngayon, dapat kumakain na kayo ng karne. Amen? Pero kapatid, hindi mo kayang sabihin na ikaw ay malagok, pero kapag ikaw ay ganyan pa rin ang attitude na meron ka. Amen? Hindi mo pwedeng sabing malago ka na. So, it doesn't mean na ikaw ay matagal nang naglilingkod, kahit ikaw ay lingkod pa ng Panginoon, at kahit na ikaw pa ay maraming ministeryong ginagawa, hindi yan mapapatunayan na ikaw ay malago sa Diyos kung ikaw ay namumuhay pa rin ng makalaman. Amen? Ewan mga kapatid, lalo nating maintindihan, amen, kasi pag sinabi po ng Bible na lumago, amen, na ikaw ay lumago, mayroon pong tatlong parang factors, amen, na kailangan nating maintindihan. Kasi pag sinabi mong malago o lumalago, parang katulad ng puno, hindi po ba pag nakita niyong puno, masasabi niyong lumago, dapat tumataas? Tama ba? Ibig sabihin, may pag-angat. Amen? Ang buhay ng isang Kristiyano, dapat paangat ng paangat. Paganda ng paganda. Pabuti ng pabuti. Amen? At hindi lang nangangahulugan, kapatid, na ikaw ay mataas, umaangat, ibig sabihin pa rin, malago ka na. Yung pangalawang factor, kapatid, dapat matatag ka din. Ibig sabihin, kapatid, sabihin na natin pinagpala ka. Sabihin natin nasa iyo ng lahat. Pero pagdating sa problema, kaya mo kayang tumagal? Isa sa mga factor na masasabi mong lumalago ka, kapag ikaw, kapatid, nakakayanan mo anong pagsubok dumating, nananatili ka pa rin kay Kristo. Hindi ka nagsisway, hindi ka lumalayo, hindi ka naghahanap. Amen? Bakit kapatid? Tingin po kayo, parang ganito po yan. Napakahalaga na hindi ka lang matatag, dapat kapatid, o hindi ka lang matayog o mataas. Sabi kasi ng Biblia, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, tama? Lumalaki o nag-i-increase ang ating faith. Pero hindi sapat na ang faith mo tumataas lang. Kasi bakit? Ang isang punong mataas, kapag walang lalim ang ugat, pag dumating ang bagyo ng buhay, babagsak din yan. Tama ba? So ibig sabihin, ang sabi ng Santiago 1:3, amen, magala ka kapag ikaw ay sinusubok. Sapagkat nalalaman mo na ang pagsubok ay nakapagpapatatag ng pananampalataya mo. Amen? So sa bilang isang mga Kristiyano, malalaman mo na ikaw ay lumalago, hindi lang umangat ang buhay mo. Hindi lang umangat yung ministeryong binibigay sa ng Panginoon. Dapat kapatid, tumitibay ka rin. Amen? Ang hindi ka na rin ang biging makalaman. Nakakayanan mo pagsubok at problema. At pangatlo mga kapatid, anong indikasyon? Dapat nagbubunga ka rin. Tama ba? Kapag sinabi mong lumago ka, hindi lang sapat na ikaw ay umaangat. Hindi lang sapat kapatid na ikaw ay matatag. Pero ang buhay mo pa naman, wala pa rin bunga. Naalala niyo mga kapatid, yung pinit sa ating Pastor Ben, ang Diyos naghahanap sa atin ng bunga. So yung tatlong factor na yon, hindi lang dapat ikaw ay tumataas, kasi physical, nakikita ng tao, madaling i-judge kapag ikaw ay lumalago doon sa pag-angat ng buhay mo, kung anong meron ka. Tama ba? Kasi yan madalas nakikita, napapansin. Pero yung pag-ugat, yan naman ay nanggagaling kapag kailangan niyang testing. Hindi mo malalaman kapatid na ikaw ay tumatatag unless subukin ka ng Panginoon. Number 3 kapatid, kailangan tayo lumago. So ganyan ang yung factor, mga kapatid, na pag sinabi mong lumago ka sa Panginoon, at yan ang gusto ng Panginoon sa atin, ang lumago tayo. Ulitin ko, hindi ako may gusto, utos yun ng Panginoon. Amen? Ngayon mga kapatid, sabi diyan, ano ba ibig sabihin ng grow? Sabi diyan, what is the meaning of grow?
Amen? So dyan, sabi dyan, of a living thing undergo natural development by increasing in size, changing physically progress to maturity. Sabi dyan mga kapatid, of a living thing. Amen? Ibig sabihin, kapag ang isang bagay na may buhay, you have to expect na ito dapat ay lumalaki. Tama ba? Tingnan mo nga yung katabi mo, kung yan ay may buhay. Pag yan ay may buhay, dapat mag-expect ka na dapat yan ay lumalago. Tama ba? Kasi kapag hindi yan kapatid lumalago, may problema. Ito po yung punto. Hindi po ba, kapag kayo po ay may isang, sabihin natin baby, si baby Jacob, example na lang po, no? Kapag si baby Jacob ay naging 12 years old na at nakikita niyong gumagapang pa, alam niyong may mali. Kasi dapat sa ganong edad, tumatakbo na siya. Tama ba? Hello, may kausap po ba ako? Dapat sa ganong pagkakataon, mga kapatid, ay tumatakbo na siya. Ibig sabihin, ang paglago ng mga Kristiyano, may marker yan. Amen? May mga palatandaan at may ebidensya yan na kung ikaw ay lumalago na spiritually. Amen? Pero marami sa atin, nagkakaroon tayo ng maling konsepto kung paano lumalago ang isang Kristiyano. Amen? Minsan nga, naiintindihan natin mga kapatid, kala natin kapag ang, alam mo yon kapag may, dati, for example, dati kung ikaw ay magsuot, talagang labas pusod, kung ano man, ngayon ikaw ay naging Kristiyano, amen? Susuot ka na ng mga Christian church o shirt, amen? O dati naman, ikaw kapatid, ay mga kabarkada mo, ay mga sanggano sa labas, ngayon, mga believers na, amen? So, pero ang katotohanan, hindi ibig sabihin, kasi mamawalang konsepto, nakala nila pag may nagbago na sila, lagi sila nag-church, ay lumalago na sila, pero hindi po ganun yun. Sabi diyan, pakipindot po, sabi diyan, hindi dahil may nagbago na sa'yo, lumago ka na. Yan ang isang bagay na maraming tao ang nadideceive. Kasi akala nila kapag nandoon na sila, meron na silang bagong kaibigan, nag-church na sila madalas, nag-grow na ako. Amen? Siguro sa loob ng church nag-grow ka. Pero pagdating mo sa bahay, amen? Malalaman natin yan mga kapatid. Hindi natin makikita sa loob ng church kasi dito talaga maraming mapagpanggap. Amen? Pwede kang magpanggap, pwede ka talaga pero hindi mo masasabi ang mga ganyang mga bagay. Amen? Pero sabi daw mga kapatid, amen? Hindi dahil may nagbago na sa iyo ay lumago ka na. Kasi marami ang mga tao ngayon sa panahon natin ngayon mga Kristiyano nagkakaroon ng maling konsepto about sa paglago. Ngayon, bigyan po natin ng punto. Sabi diyan, akala ng marami kapag ikaw ay matagal na sa church, pakipindot po, ayan, puti na buhok mo, amen? Tapos, andyan yung tawag dito, syempre, bilang mga tatay tayo, ginagalang tayo, pero hindi po nababase po doon ang paglago ng isang Kristiyano. It's not, how long you've been in the church, amen? Hindi po yung ganon. Kasi maraming Kristiyano sa loob ng church, they're growing old, but not they're growing up. Amen? Hindi sila tumatanda lang, pero hindi naman lumalago. Amen? Tuloy pa po ba natin? Mga kapatid, gusto ko pong maintindihan niyo po, don't be offended, just open your heart, let God speak to you at intindihin po natin ang mensahe. Kasi kung titingnan nyo lamang po ako nagsasalita na para bang, no, wala kayong tatanggapin sa Panginoon. Amen? And ulitin ko po, I'm very passionate na i-share po ito dahil para po sa atin ito. Ulitin ko, bago kayo, ako muna. Amen? Kaya maintindihan po natin na napakahalaga kasi maraming Kristiyano tumatagda lang sa church at minsan ang naalala sa kanilang mga tao kung saan sila nakaupo. Hindi yung kalaguan talaga nila. Ang naaalala sa kanilang tao, ay si ganon, doon nakaupo yun eh, tagal na nandito. Isipin mo, pag may sinabi ang tao sa'yo, imbis na ang feedback, grabe yun. Grabe, pag nag-worship yun, grabe yun. Pero naaalala sa'yo, ay yung nakaupo doon lagi. Hello? Ang hirap ng ganoon, na maaalala ka ng tao, hindi sa mga bagay, amen, na spiritual. O mga bagay na nakikita nila na ikaw talaga yung nag-grow. Hindi maalala nila, naku, wag kang uupo dyan. Pwesto ni ano yan. Amen? Maalala ka sa ganung bagay. At nakakalungkot po yung mga ganung bagay. Or di kaya naman, hindi rin ito about sa, amen, sa achievement in ministry. Amen?
Hindi yan about sa achieving ministry. It's not a base sa lahat na marami kang ginagawa sa loob ng church, masasabing lumalago ka na kay Lord. Amen po ba? Hindi yan doon. Kahit pasukin mo lahat ng ministeryo dito, kapatid. Amen. Alam ng Panginoon ikaw ay lumalago. And even your spiritual family, madidiscern naman yan eh. Amen. Kung ikaw talaga ay lumalago. Kaya napakalaga, it's not all about yung appearance. Minsan, grabe kang magsuot, para kang pastor. Amen. May dala ka pang Bible lagi. Amen. Hindi ko po sinasabing masama magdala, gawin niyo po yan, tama po yan. Pero kapatid, ang pinupunto ko po dito, kapatid, hindi mo masasabi ang isang tao'y malago sa pamamagitan lang ng kanyang bihis. Tama po ba? Kailangan na maintindihan natin, kapatid, na ang paglago ay nanggagaling sa loob. Amen. At kapag yan ay maayos, lalabas siya ng kusa. Amen. Hindi yan sa labas, papuntang loob. Wala pong ganon. O di kaya naman, kapatid, it's not about your knowledge, about the Word of God. Hello? Kahit kabisado mo ang Bible at ilang beses mo nang nabasa yan ng paulit-ulit, kapatid, hindi mo masasabing lumalago ka. So ngayon, ang punto, kapatid, tingin po kayo sa akin. Ngayon, kapatid, parang ganito. Amen? Yung spiritual baby, amen, yung mga bagong naging Kristiyano, at ikukumpara natin sa baby talaga. Yung baby kakasilang, pagkukumparahin po natin para maintindihan nyo po yung sinasabi ko. Yung human baby, as long na pinapakain mo yan, automatic lalago yan. Hindi mo yan pwede sabihin, anak, huwag kang munang lalaki, mga 10 years ka bago lumaki. Stay put ka lang dyan sa laki mo. No. Wala tayong magagawa. Basta sila'y kumakain, magugulat ka na, uy, laki ng anak mo, kailan lang Tama ba? Basta sila'y kumakain, lalaki sila. Pero anong kaibahan nila dun sa mga spiritual baby? Amen? Ganito po yan. Ang spiritual baby, sabi ni Apostol Paul, dapat manabik tayo sa gatas. Tama? Para lumago tayo dahil tumanggap tayo ng kaligtasan, dapat lumago tayo. Ngayon, ganito po yan. Ang spiritual baby, hindi yan sapat na kumakain lang ng salita ng Diyos. Para yan ay lumaki. Amen? Dahil ang paglaki ng isang mananampalataya sa Diyos, amen, ay nakabase, sabi diyan, pakipindot po, it's about how you live and obey and apply the word of God in your life. So anong punto, mga kapatid? Pakinggan niyo po ito. Kahit na sabihin mong 10 years ka, pakinggan niyo po kahit sabihin mong 10 years ka na diyan, Kristiyano ka, hanggat pinakikinggan mo lang ang salita ng Diyos, at hindi mo ina-apply, mananatili ka pa ring baby. So ang kalaguan pala ng isang Kristiyano ay nakabase kung paano mo na isinasapamuhay ang salita ng Diyos, nilalakaran at ina-apply. Unless nagawin yung mga bagay na yon, mananatili ka lang baby. Kaya pala, hello? May kausap po ba ako? Sabi mo nga sa katabi mo, kaya pala. So therefore, yung human baby, basta kumakain, lalaki yan. Pero yung mga spiritual baby, kahit makinig ng salita ng Panginoon, pero wala namang aplikasyon at hindi naman nila sinusunod ang utos ng Diyos, mananatili ka pa rin sanggol. Kaya pala yung mga taga-Korinto, may makalaman pa rin because they just hear the word of God, but they don't practice it. Amen? Kaya mga kapatid, uulitin ko ang tanong sa inyo, Just evaluate yourself. Gaano na ba ako katagal na Kristiyano? At sa lahat ng preaching na narinig ko, ilan na ba doon ang sinunod ko? Hello? Kapatid, isipin po natin ganito. Kung lagi tayong umaatin ng midweek at umaatin tayo ng Sunday at yung mga narinig natin, kahit isa na may ina-apply tayo, hindi walang makakapigil sa atin. Kahit sino, aangat at aangat ka. Kasi salita ng Diyos yan eh. Wala makakapigil niyan. Pero kapatid, kahit sino pa, kahit sandamakbak ang nangangaral sa atin, pero kapatid, hindi mo naman ginagawa, sinusunod, kahit kapatid, linggo-linggo ka nandito, kahit tumanda ka na sa church, ganyan at ganyan ka pa rin. Walang magbabago sa'yo. So ibig sabihin, wala doon sa Diyos, wala sa pastor, nasa sa'yo, kapatid. So ang punto, kapatid, ganito. Amen? Ngayon nalaman natin, kapatid, ng kalagahan. Amen? Kasi bakit, kapatid? Sabi diyan, nasa sayo eh. So ibig sabihin, binigay na ng Diyos,
ang lahat ng bagay na kailangan natin para tayo ay lumago. Patunayan natin, pakipindot po. Ang sabi diyan, andyan niyo po, by His divine power, God has given us everything we need. For a living a godly life, we have received all of this by coming to know Him, the one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. Sabi diyan mga kapatid, ibinigay na ng Panginoon, amen, ang lahat ng tools na kailangan ng mga anak niya para tayo ay lumago. Hello? So lahat ng kailangan mo kapatid, kumbaga parang ganito kapatid, kung ikaw ay isang engineer, architect, o anumang profesyon na meron ka, hindi ka na kailangan pumunta para may gamitin ka, ibinigay na ng Panginoon sa'yo. Ang kailangan mo na lang kapatid, lakaran mo. Parang ganito, binigyan ka ng Diyos ng sasakyan, pero bakit naglalakad ka pa rin hanggang ngayon? Amen? Hindi natin naiintindihan na pinabay na pala ng Panginoon lahat natin kailangan, pero hindi natin ginagamit. Hanggang ngayon, binigyan ka na ng Diyos sa sasakyan, pero hindi mo naiintindihan yung bagay na tinanggap mo. Kaya bakit ganon? Lumalakad ka pa rin. Amen? Imbis na sumasakay ka na, pinagpala ka na ng Panginoon, binigay na ng Diyos ang lahat ng kailangan mo, pero hanggang ngayon, naglalakad ka pa rin. Tingnan yung grammar mga kapatid, sabi yan, everything that we need. God has given us everything we need. Walang kulang, everything. Amen? Sa journey natin na parang maging makadiyos ang ating buhay, lumago tayo, binigay na pala ng Panginoon sa atin. So anong problema? Bakit hanggang ngayon, marami pa rin sa atin, nabubuhay tayo ng makalaman. Marami pa rin sa atin hindi lumalago, tumatagal lang, tumatanda lang, pero kapatid hanggang ngayon, takot ka pa rin sa commitment. Hello? Kapatid, tandaan nyo, isa sa mga senyales, kapatid, na ikaw talaga ay lumalago. Amen? At maintindihan natin kung ano yung bagay na kailangan natin gawin para tayo ay lumago. Sabi niya nga dyan kapatid, no, isang bagay nung tinanggap mo si Lord, parang ganito. Tinanggap mo si Lord, ano tinanggap mo? Espiritu ng Diyos. Tama? Kasi yung Holy Spirit, yun yung yung down payment ni Lord sa atin. Tama? Yun yung down payment sa atin ng Panginoon, yung pruweba na babalikan kanya, yun yung magiging marka. Tama? Ngayon kapatid, nasa yun yung Holy Spirit. Ibig sabihin kapatid, may teacher ka na. May advisor ka na. Amen? Kasi ang sabi ng Biblia, the Holy Spirit will teach you everything. Amen? Hindi mo kailangan may magsabi pa sa'yo. Ang Santong Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa'yo ng kailangan mong gawin. Amen? So ibig sabihin kapatid, nasa sa'yo na lahat ng kailangan mo. Ang kailangan mo na lang kapatid ay gawin ay lakaran at maniwala ka. Pero bakit maraming Kristiyano hindi lumalago? Amen? Kasi hindi nila naiintindihan kapatid yung mga bagay na tinanggap niya. Amen? So ulitin ko po mga kapatid, kahit marinig nyo ang salita ng Diyos kung hindi nyo lalakaran, mananatili ka lang ganyan. Hindi ka lalago. Tumatagal ka lang sa church, makikilala lang kung saan ka nakaupo. Makikilala lang, makakabisado lang nila yung damit na sinusuot mo. Pero ang kailangan kapatid, maintindihan natin lumalago tayo. Amen? So ngayon kapatid, ano kailangan natin gawin? Amen? Ano bang kailangan natin gawin para tayo lumago? Amen? Hanapin natin ang susi, ang sabi diyan. Pakipindot po. Amen. The key to unlock your growth is your decision. Yan ang unang bagay, kapatid. Mabilis lamang po ito. Ito po, pero pupuntusan ko po yan. Kahit sinong pinakamagaling na pastor ang humarap sa inyo, hanggat hindi ka nagdidesisyon, kapatid, walang mangyayari. Amen? Ang susi para ikaw ay lumago, magdesisyon ka. Paano na bagong buhay mo? Sige, tatanungin kita, di ba nagdesisyon ka tanggapin mo ang Diyos? Tama ba? It's all about your decision. Hello? May kausap po ba ako? Napakahalaga kapatid. Kaya ang paglago natin, hindi natin pwedeng isisi sa Diyos. Lord, bakit hindi ako lumalago? Ang tanong sa'yo ng Panginoon, sumusunod ka ba? Hello? May kausap po ba ako? Marami sa atin kaya hindi tayo lumalago kasi tayo pa rin ang nasusunod sa gusto natin. Amen? Kaya hindi mo masisisi ang Panginoong kapatid eh. Hindi mo pwedeng balikan ng Diyos. Ang sarili mo ang sekreto. Ang desisyon mo. Amen, kapatid? Ang punto dito, marami sa atin kaya hindi lumalago. Tingin po kayo. Alam na alam mo sa sarili mo, yung bagay na ayaw ng Diyos na ginagawa mo pa rin. Example lang ko po kayo. Ayaw ng Diyos na nagchichismis ka pa, pero chismis ka pa ng chismis. Ayaw ng Diyos na utang ka ng utang, utang ka pa rin ng utang.
Ayaw ng Panginoon na judgmental ka. Judgmental ka pa rin ng judgmental. Ayaw ng Panginoon, kapatid, na ikaw ay gawa ka ng kwento. Gawa ka pa rin ng gawa ng kwento. Alam na alam natin sa bawat isa sa atin kung ano yung bagay na ayaw ng Diyos pero nagagawa natin. At yung bagay na yun ang kailangan mong desisyonan na alisin sa buhay mo para lumago ka. Uulitin ko po, lahat tayo meron tayong kahinaan. Iba-iba ang dealing ng Diyos sa atin. Pero ikaw at ang Diyos ang nakakaalam noon. At alam na alam mo sa sarili mo na kapag inalis mo, magbubong ka kay Lord. Hello? Alam na alam mo sa sarili mo yon na kapag yun ang nawala sa'yo, baka mamayang mainitin ang ulo mo. Yung tipong lagi kang para ka laging mangangagat. Amen? O di kaya naman pag wala kang pera, alam ba yon? Kung ano lumalabas sa bibig mo. O di kaya naman mga kapatid, hanggang ngayon, kaya hindi ka pala pinagpapalad, lumalago, kasi kapatid, hanggang ngayon, madamot ka. Hindi mo binibigay yung tithes offering mo. Anong kailangan daw gawin? Ang susi? Magdesisyon ka na, kapatid. Kalabitin mo yung katay mo, sabi, magdesisyon ka na. Amen? Unless magdesisyon ka, kapatid, walang mangyayari. Amen? Tama ba? Nung kayo ba, nagpakasal kayo ng asawa nyo, pinili asawa, di ba nagdesisyon kayo, kapatid? Kaya may nangyari. Hanggat hindi ka magdidesisyon, walang mangyayari. Naalala ko nga po, kapatid, gustong-gusto ko lagi uminom ng soft drinks dati. Kasi sa amin, sa trabaho namin, libre pa yung soft drinks. Pero kapatid, dahil alam ko yung magiging dulot nun sa akin, pikit mata, nagdesisyon ako. Sabi ko, Lord, ayoko na nito. Lahat nagsisimula sa desisyon. It's all about your decision. You wanna grow? Magdesisyon ka, kapatid. Lord, today, I decided na magkukumit na ako sa'yo. Lord, today, I'll be decided, Panginoon, na ang Biblia magiging kaibigan ko na. Lord, today, I'm gonna decide, Lord, na magiging tapat na ako sa ikaputandog ko. Sino gusto ng ganon? Lord, today, I'm gonna decide na maglilingkod na ako talaga ng totoo sa'yo. Siseryosohin na kita. Lord, I'm gonna decide today na kahit nasaan ako naroon, Panginoon, laging ikaw pa rin ang uunahin ko. It's all about your decision. Kapatid, kahit anong galing mo, uulitin ko, kahit ang dami mong preaching na naririnig, tanong ko nga ilang preaching na, simula na naging Kristiyano ka, yung sinunod mo, nagdesisyon ka, ito, susundin ko to. Ilan na? Kasi kung marami kang nasusunod na desisyon ka doon, makikita yun eh. Hindi mapipigilan ng tao yun. Magre-replika yun sa buhay mo. Again, mga kapatid, ang paglago ng isang Kristiyano, wala na sa kamay ng Panginoon. Ibinigay na sa iyo. Katulad ng sinabi ka na, God has given everything that we need. Wala nang kulang. Maging ang Santong Espiritu ng Pangibinigay na sa atin para may maging guide tayo. Ngayon, kapatid, hawak mo ang desisyon mo. Paggising mo pa lang sa umaga, kapatid, isipin mo, kapatid, kung gaano kalaki ang epekto ng desisyon. Isipin mo, paggising mo sa umaga, ang lamig, ang sarap matulog. Pero kailangan mo magdesisyon pumasok sa trabaho. Tama? Kailangan mo magdesisyon pumasok sa eskwela. It's all about your decision. Amen? Bakit daw, kapatid? Bakit napakahalaga ng ating desisyon, mga kapatid? Sabi niya, mga kapatid, amen? Matthew 16:24, sabi po diyan, then Jesus to His disciple, amen? Matthew 16:24, sabi diyan, then Jesus said to His disciple, if, sabi mo nga sa katabi mo, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. There's a condition. Decision mo yan, kapatid, hindi yan sa Panginoon. Sabi diyan, if, amen? Nasa sa'yo, hindi ka pipilitin ng Panginoon. Kailangan mong magdesisyon. Kaya huwag mo rin babalikan si Lord, bakit ganyan ang kalagayan ng spiritual mo. Tama ba? Kasi it's your decision. Kung magdidesisyon ka, ibigay mong buhay mo sa Panginoon, sundin mo ang Panginoon, makikita mo, gagawin din ng Panginoon, mangyayari yan sa'yo. Amen? Tama ba? Pero kung ikaw ay magdidesisyon, di ka sumunod, walang mangyayari sa'yo. Ganyan at ganyan pa rin ikaw. Tatanda ka lang, pero hindi ka lalago. Amen?
Kaya napakalaga kapatid, nasain natin bilang mga Kristiyano, huwag tayong papayag na yung 2023, yung 2024, wala tayong nakitang diferensya na tumaas man lang tayo. Amen? Kailangan natin may makita tayong progreso. Amen? Kailangan makita natin ang buhay natin ay umaangat, gumaganda ang kalagayan ng buhay natin, ang spiritual natin lumalago. Amen? Dapat ganun tayo. Ang goal natin ganun. Huwag nating hayaan na yung 2023, mas bumaba pa yung 2024, yung 2025, mas pababa pa. Ang gulat niyan, palabas ka na ng simbahan niyan. Amen? Napakalaga lumago tayo kapatid. 2 puntos lamang ito mga kapatid, kaya napakalaga. Amen? Sabi diyan mga kapatid, pakipindot po. Amen? We have to decide na kailangan natin i-surrender yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Bitiwan na natin. Ano ba yung bagay na yan? Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam niyan. Amen? Kasi mga kapatid, sabi niya, your decision will determine your future. Nasa decision mo kung anong magiging kalagayan ng hinaharap mo. Tama ba? Kaya kapatid, yung maliit na desisyon, it can make a lot of impact eh. Tingnan mo kapatid, nung nagdesisyon kang kilalanin ang Diyos na bagong buhay mo. Pero maraming tao ganito. Takot silang magdesisyon kasi bakit? Takot sila na magkamali sila ng desisyon kaya hindi sila nagdedesisyon. Yan ang problema. Tama ba? Kasi kung alam naman nilang minsan mga kapatid ay yung confident ka sa decision mo, gagawin mo naman eh. Pero pag nagkaroon ka ng agam-agam, mahirap magdesisyon eh. Tama, Lord, bibigay ko ba ito lahat o magtitira ako? Maging sa pagbibigay natin, nagdidesisyon tayo. Tama? Lord, mag-full time na ba ako o magtatrabaho pa rin ako? Tama ba? Lord, maglilingkod ba ako sa iyo? Magtatrabaho muna ako. Unahin ko muna pamilya ko. Amen? Napakahalaga kapatid ng desisyon natin. Kasi bakit? Your decision will determine your future. At kapatid, kung ikaw ay natatakot magdesisyon, tingin ka dito. Amen? Napakahalaga kapatid. Kung meron ka mang isang bagay na magdidesisyon ka na, hindi ka magkakamali. Alam niyo po kung ano yon? Kapag ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos, inuna mo ang Panginoon, ibinigay mo ang lahat sa Diyos, sinunod mo ang kanyang everything na may kinalaman sa Diyos, kapatid, hindi ka magkakamali. Amen? Kaya nga hindi mo masasabi, kapatid, na bakit ako matatakot? Kapatid, sino magsasabi sa iyo, brother, nagkamali ka ng desisyon, binigay mo kasi ang buhay mo kay Lord eh. Brother, mali ka ng desisyon mo. Amen? Sister, mali ka ng desisyon mo. Kasi inuna mo ang Diyos. Wala naman siguro nasa katinuang taon magsasabi na dahil inuna mo ang Panginoon, nagkamali ka. Amen? Kaya kapatid, sa lahat tayo na nandito sa gabing ito, sino man ang gustong lumago sa Diyos, ang susi nasa iyo. Yung decision mo. Are you willing, amen, to apply, amen, to obey yung salita ng Panginoon? Kasi unless nagawin mo yung bagay na yon, hindi ka lalago. Sa bata, basta kumain, lalaki. Sa Kristiyano, kahit kumakain, pag hindi in-apply, hindi lalaki. Mananatili ka lang, baby. Magiging bonjing ka lang. Amen? Lumalaki, amen? Pero kapatid, walang nagbabago sa karakter natin. Ang buhay ng Kristiyano, kapatid, dapat utos ng Diyos. Amen? God is expecting us to grow. Bakit kapatid? Nag-invest ang Diyos sa atin. Hindi madali ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos na tutulong sa atin ang lahat ng ating gagawin. Kaya ang Diyos, lungkot na lungkot. Isipin mo kapatid, ako lahat binihisan kita, nag-invest ako sa'yo, binigyan kita ng sasakyan. Tapos kapatid, di ko nakikita binabago mong buhay mo, anong mararamdaman ko? Hello? Anong mararamdaman ng Diyos kapag lahat ng bagay ibinigay niya na sa'yo, pero kapatid, ikaw ang layo mo doon. Walang nakikitang pagbabago sa'yo. Hindi ba ikaw man tao, manghihinayang ka? Naalala niyo po yung parable of talents? Di ba nag-invest ang Panginoon? Naghanap siya ng resulta, pero wala nang nakita doon sa isa. Kaya kapatid, maintindihan natin na bilang tayo mga Kristiyano, huwag kang papayag kapatid na ang buhay mo dumadaan taon-taon, hindi nagbabago. Malaking question yun. Hello? Hindi ko sinasabi kapatid na walang panghihina. May panghihina. Kaya nga pagiging malago kapatid, ulitin ko po ulit, hindi ka lang umaangat, tumitibay ka din. At nagbubunga ka din. Kailangan yung factors na yun magkakasama. Hindi pwede kapatid na hiwa-hiwala yun. Hindi pwedeng matatag ka pero hindi ka, punggo ka naman. Hindi naman pwedeng matatag ka, hindi ka na matibay.
Oo, nasa iyo ng katibayan, nasa iyo ng katatagan, amen, mataas ka na, tumangat ng buhay mo, pero kung wala ka namang bunga, wala rin namang kwenta. Kung ang ugali mo ay sablay-sablay pa rin, wala rin kwenta. Dapat lahat yung kapatid, package deal ang Panginoon. Sige nga, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kapatid, napakahalaga na maintindihan natin. Your decision will determine your future. Amen. Kung ano yung dinicide mo ngayon sa Panginoon, i-honor ng Diyos yan. Amen. Kaya nga kapatid, hanggat hindi ka nagdi-decide talaga na isusurrender mo na yung bagay na ayaw ni Lord na magiging hadlang. Kunyari, for example, may bisyo ka pa. Hanggat hindi man ibinibigay sa Panginoon, walang mangyayari. Ganyan pa rin. Tama? Hanggat dumating sa time na magdesisyon ka kapatid na, Lord, today, I'm gonna decide na ibibigay ko yung buhay ko sa iyo, Panginoon. Kasi itong desisyon na to, Panginoon, ito yung bagay na desisyon na hindi kailanman ako nagkamali. Kapatid, tandaan po natin, walang lugi sa Diyos at walang inuna ang Diyos na hinuli ng Panginoon. Walang ganon, kapatid. Walang nagbigay sa Panginoon na hindi tinugon ng Panginoon. Amen? Lahat ng inunang Panginoon, inuna rin ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, kung meron ka mang ipapriority sa buhay mo, ang Diyos. Walang iba. Oo, business, maganda yan. Trabaho, maganda yan. Amen? Pero wag yan mas magiging malaki pa sa Diyos na meron tayo. Amen? Kasi pag dumating ang time na nagkaroon ka ng problema, yung bagay na yan, kapatid, hindi makakatulong sa'yo. Makatulong man sa'yo. Amen? Pero hindi pa rin matatapatan yung magagawang tulong ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya doon lang tayo sa Panginoon, mag-decide tayo. Lord, ano yung pinapagawa mo sa akin? Ano yung ayaw mong gawin ko? At ano yung gusto mong gawin ko na, Lord, gusto kong mag-decide ngayon. Kapatid, alam ko sa bawat isa sa atin may pangungusap ang Panginoon. Alam ng Panginoon yung bagay, amen, at ikaw sa sarili mo may confirmation yan eh. Alam mo, tuwing na ginagawa mo yun, nasasaktan mo ang Diyos. Amen? Alam mo yun. Kaya nga maraming Kristiyano, amen, kaya mabagal ang paglago, kasi nga hanggang ngayon hindi pa nagdidesisyon talaga. Hello? May kausap pa po ba ako? Kapatid, kaya ko po pinapangaral itong mensahe na to. Kasi napakahirap sa isang Kristiyano, tumatagal pero hindi lumalago. Nakakalungkot yung ganung bagay. Amen? Napakahalaga na maintindihan natin lumago tayo. And pangalawa kapatid, bibilisan na po natin. Amen? Sabi diyan mga kapatid, amen? Maraming Kristiyano ganito. Ito sabi ni Pastor Beno. Kasi minsan namamali tayo ng konsepto na dahil naintindihan natin yung salita ng Diyos, akala natin ginawa na natin eh. Nakukontento tayo kapatid na narinig lang natin pero hindi natin ginagawa. Kaya sabi diyan, hindi dahil naintindihan mo, nagawa mo na. Napakalabo po nun, napakalayo nung kapatid. Hindi kasi ang ganda niya na-bless ako dyan, hanggang dun lang. Pero yung apply, tsaka na lang. Amen? Kaya kapatid, pag sinabi, all out tayo kay Lord, mag-all out tayo sa Panginoon, magbigay tayo ng buhay, amen tayo ng amen, bigay tayo ng bigay, pero kapatid, hanggang hindi mo talaga dinidesisyonan eh. Sino niloloko mo? Sarili mo lang. Until such time na mag-decide ka na seryosohin mo ang Panginoon, hindi ka lalago. Kapatid, naalala ko yung kinakanta natin kanina. I don't know yung title, no? Yung sabi, Lord, you satisfies me. It's very personal para sa akin yung kanta na yon. Kasi noong time na yon, nag-decide ako ibigay kong buhay ko sa Panginoon. At kapatid, hindi ako nagkamali ng desisyon na yon. Yun yung isang bagay. Like ko sinasabi sa sarili, kung may bagay man akong ginawang desisyon sa buhay ko na hindi ko kailanman na pagsisihan, I'm very proud yung ibinigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Amen. Yun lang yung pinaka-the best na desisyon na nagawa ko, na alam ko sa sarili ko, kapatid, na hindi ako nagkamali. Na hindi ako nagdalawang isip, kasi alam ko, kapag ibinigay mong buhay mo sa Panginoon, kailanman di ka nagkamali. Amen. Kaya napakalaga na maintindihan natin, mga kapatid, na tayo bilang mga Kristiyano, kapatid. Amen. Kailangan natin magdesisyon. Napakalaga ng desisyon. At ang desisyon mo, kapatid, nagmamatter yan sa Panginoon. Sabi diyan, mga kapatid, be doers of the word and not hearers only. Huwag tayong mga kapatid, tayo tagapakinig lang pero hindi natin ginagawa. Ngayon, mag-decide ka. Pwede ba tayo mag-decide, mga kapatid? Uulitin ko. Dito po sa pilitan, pero yung magagawa lang, yung lalago. Amen? Laging optional yan, kaya laging word ni Lord eh. Whatever, if. Laging ganun si Lord, di ka prepare si Lord. Hindi ka prepare sa'yo ng Panginoon. Decision mo, may free will tayo eh. Pero kapatid, may consequence naman. Amen? Kapag hindi mo ginawa, kapatid, hindi naman manginging bonjing ka.
Amen? Tatanda ka lang pero hindi ka lalago sa Panginoon. Kasi bakit? Ang tunay na kalaguan kapag sinunod mo ng salita ng Panginoon. Amen? Yun yung counterintuitive ng pag kumakain ka naman. Amen? Kaya napakalaga, sabi diyan mga kapatid, number 2 mga kapatid, ano daw kailangan natin gawin para tayo lumago? Una, magdesisyon ka kapatid. Ano daw yung magiging desisyon natin? Iwanan natin lahat ng bagay na ayaw ng Panginoon. Sundin natin yung bagay na gusto ng Panginoon, magdesisyon tayo. Everything start with your decision because your decision will determine your future. Amen? Kaya napakahalaga kapatid. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi niya mga kapatid, amen? Number 2 mga kapatid, anong kailangan natin gawin? We have to be intentional. Amen? We have to be intentional. Pag sinabing intentional kapatid, ito po yung sarili kong explanation sa intentional mga kapatid. Pag sinabing intentional, may pagpaplano. May paghahanda. May kamalayan ka sa pwedeng mangyari. You are aware. Amen? For example na lang kapatid, ganito. Yung isang bagay, ngayon, sobrang lamig ngayon eh. Tama? Ang hirap bumangon. Hirap na hirap ako sa umaga bumangon eh. Kung hindi ako magiging intentional na pumasok sa trabaho, hindi ko kakayanin. Hindi natin magagawa yun. Parang walang pinagkaiba yan mga kapatid kapag ikaw ay, let's say for example mga kapatid, amen, na tayo ay, for example, mag-aating ka ng gawain ng Diyos. Ang pag-atin sa gawain ng Diyos is intentional. Naniniwala ba kayo doon? Kasi lahat tayo busy. Yung iba pagod, naantok, lahat tayo eh. So kung hindi ka magpaplano, amen, at di mo ihanda ang katawan mo, at hindi ka magiging aware, alam mo naman na, pag pumunta ako doon, alam mo yung mga magiging dito, may praise and worship, meron tayong word of God, aware ka dapat sa nangyayari. Kapatid, kailangan mo maging intentional. Parang walang pinagkaiba yung kapatid na kapag ikaw ay magpe-pray, di ba? Kailangan pati pray intentional. Bigyan ko pa yung example. Pag magpe-pray ka ganito, kailangan paplanuin mo anong oras. Tama? Ihanda mo yung katawan mo. Hindi pwede na paggabi, tas hindi handa katawan mo, pag ako ng Bible, walang paghahanda, walang pagpaplano. Tama ba? Hindi ka intentional. Kaya maraming mga bagay na hindi natin nagagawa kasi hindi tayo intentional. Para po mas maintindihan natin, pakipindot po ang sabi diyan. Pakinggan niyo po ito. Bakit kailangan natin maging intentional para lumago? Amen. Sabi diyan, mayroon kasing mga bagay na ayaw mong gawin. O hindi mo basta kayang gawin. O hindi madaling gawin para sa'yo. Pero alam mong, posible mong magawa kung talagang nanaisin mo o magiging intentional ka. Bulayin niyo po yan mga kapatid ha. Bigyan ko kayo ng example para sa maintindihan natin. For example, yung 3 a.m. prayer, hindi madaling gawin yan. Unless maging intentional ka. Tama ba? Kasi bakit? Balik tayo dyan. Yung mga bagay na ayaw mong gawin, ayaw natin, gusto natin matulog eh. Amen? Hindi mo rin kayang, basta kayang gawin o hindi mo madaling gawin para sa'yo. Unless maging intentional ka. Tama ba? Hindi madaling gumising ng 3 a.m. Kapatid, unless maging intentional ka, magagawa mo yung bagay na yon. Tama ba? Pati prayer, pagbabasa ng Biblia, hanggat hindi ka nagiging intentional, kapatid, hindi mo yan magagawa. Oo, magagawa mo yung saglit kapag may pangapatawag, pero yung araw-arawin mo maging hobby mo, hindi mo magagawa yan unless maging intentional ka. Pangalawa, sabi diyan, magpatawad ka sa taong sobrang nakasakit sa'yo. Kaya mong gawin? Kung di ka maging intentional, siya lumapit dito. Pag-sorry muna siya. Tinan mo mga kapatid, mayroon kasing mga bagay na ayaw mong gawin, andyan yung pride eh. O kaya naman mga kapatid, natamad ka talagang gawin. O kaya naman, hindi mo basta kayang gawin, mahirap sa'yo, hindi madaling gawin para sa'yo. Pero alam mo, posible. Posible ba kapatid na yung taong nakasakit sa'yo mapatawad mo? Posible. Ayaw mo lang gawin. Unless na ikaw ay maging intentional, doon mo lang magagawa. Pati yung tithes offering. Hanggat hindi ka naging intentional sa pagbibigay, amen? Kasi mahirap eh. Daming tayong bayarin. Tama ba? Marami tayong makailangang gawin. Pero ang katotohanan, posible yung gawin. Pero hindi mo lang kayang gawin kasi nga ayaw mong gawin. Unless maging intentional ka, doon mo lang magagawa. Ngayon, ang ibig sabihin ng intentional, dapat may pagpaplano, dapat may paghahanda, dapat pinaplano mo pa lang. Pag ako sumahod, ibibigay ko yung touch ko. Ngayon, paano ka maghahanda? Tama? Pag nakuha mo na yung sahod mo, ihahanda mo na, i-separate mo na.
Yun yung pagiging intentional. May ginagawa ka talaga. Pinlano mo, inihanda mo, at aware ka na ibibigay mo yun sa Diyos. Yun ang pagiging intentional. Pero yung tsatsambahan mo lang, pag hawak mo na, bahala ka na, Lord, eto yun. No, hindi ka intentional na ganun. Tama ba? Kailangan natin maging intentional. Example na lamang po ulit, sabi diyan mga kapatid, no, kung tayo ay, pagdala lang ng kaluluwa sa church, hanggat hindi ka intentional, makapagdala ng church ng kaluluwa dito. Tama? Paplano ka. Sino kaya yung taong pwede kong sharean? Tama? Maghahanda ka ngayon. Pray ka, Lord, sino ba Lord? Sino ba yung Lord yung taong ilalagay mo sa puso ko? At magiging aware ka na hindi magiging madali yung magiging trabaho mo kasi bakit? Lalabas mo pera mo. Ibigay ka ng oras sa kanila. Tama? Aabutin mo sila. Intentional ka. Hindi pwedeng pachamba lang ang mga Kristiyano na pag sino na lang nandyan, yun na yun. No. Minsan, maintindihan natin kapatid, amen, na lahat ng tools nasa atin na. Pero minsan, wala nga tayong oras kaya hindi nga natin magawa eh. Isipin mo, ang daming pinapupuntahan na sa yung kapatid mo, hanggang ngayon di mo pa napupuntahan. Kasi nga bakit? Wala kang oras eh. Unless, maging intentional ka. Magagawa mo lang yung bagay na yung pag naging intentional ka. Tama ba? Kasi bakit? Paplanuhin mo sa oras na to, walang gugulo dito. Para to kasi may lakad ako, may commitment ako. Tama? Magplano ka na. Ihahanda mo na yung mga kailangan mo. At magiging aware ka dun sa mangyayari, mga kapatid. Yun ang pagiging intentional. Naintindihan po natin? Kaya maraming Kristiyano hindi lumalago. Kasi bakit, mga kapatid? Nag-iintay lang tayo. Hindi tayo nagpaplano, wala tayong paghahanda. Kung ikaw, kapatid, nakikita ka ng Panginoon na you're very intentional. Tama? Marami sa atin dito, dumanas tayo ng hirap. Pero kapatid, naging intentional tayo kasi nating umahon eh. Tama? Nagplano tayo na, Lord, mag-aaral ako. Di pwedeng ganito buhay namin. Amen? Pinaghandaan mo, gumawa ka ng kapamaraanan para yung mga tuition mo, amen, mabayaran mo, at aware ka. Aware ka sa sitwasyon na kapag ikaw ay nakakatapos ng pag-aaral, lalo na ikaw ay manggagawa at lingkod ng Panginoon, gaganda buhay mo. Tama? Hanggat hindi mo ginagawa yung bagay niyong kapatid, walang mangyayari. Kaya napakalaga mag-intentional tayo. Sabi diyan, mga kapatid, amen, pakipindot po, sabi diyan, change is inevitable. Ang pagbabago ay hindi natin mapipigilan. Pero kapatid, growth is intentional. Ang paglago natin, kapatid, ay intentional. Ibig sabihin, sinasadya. Amen? Ibig sabihin, kapatid, parang ganito. Kung dadaan yung isang bata dito, at ako'y magiging intentional, gusto ko siya matumba, papatidin ko siya. Tama? Hindi mo pwedeng sabihin, aksidente yung bagay na yun kapag intentional ka. Kaya nga ang sabi ko kanina, kapatid, ang pagiging Kristiyano, hindi pa tsamba-tsamba. Ginawa mo talaga sa tulong ng Panginoon. Nagnasa ka talagang gawin. Tama ba? Kaya marami sa atin, pumapasok tayo sa church. Amen? Kapag hindi ka intentional na gusto mong maranasan ng Panginoon, hindi mo makakatagpo ang Diyos. Amen? Kapag ang puso mo, malayo pa lang, Lord, nagpaplano ako na kapag umatin ako ng midweek, ng Sunday service, ihanda kong sarili ko, anumang mga bagay na ayaw mo, Lord, aalisin ko, magpo-focus ako sa iyo, aware ako, na kapag, Lord, handa ang puso ko, mararanasan kita. Dapat ganun tayong mga Kristiyano, aware tayo, intentional tayo sa Panginoon. Huwag tayong Kristiyanong pachamba-chamba. Tama ba? Kaya napakalaga, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, hindi tayo pwedeng ganun pa rin tayo katulad ng dati. Amen? Nawa, kapatid, kahit may simpong mensahe, maintindihan natin ang mensahe sa gabing ito, na huwag nating hayaan na tayo ay naglilingkod sa Diyos. Amen? Pero kontento lang tayo sa bagay na meron tayo. Ako po, honestly, mga kapatid, ako po, nakatayo po ako sa pulpito. Yun yung isang bagay na ayaw ko sa lahat. Natatanda ako, pero hindi ko naranasan yung kaya pang gawin ng Diyos sa buhay ko kasi nakontento na ako. Hindi pinag-uusapan dito kung nasang edad na kayo, kaya pang kumilos ng Diyos sa buhay ninyo. Maipipihit pa kayo. Kung kayo, kapatid, ay magiging bukas sa Panginoon, hayaan mong Panginoon gamitin kayo. May mangyayari pa sa buhay ninyo. Anong kailangan gawin? Magdesisyon ka na ngayon. Habang maganda pa, malakas ka pa, naiintindihan mo pa ang salita ng Panginoon, magdesisyon ka na, kapatid. At huwag mong hayaan na magdesisyon ka lang, maging intentional, kapatid. Magplano ka, maganda ka, kapatid, at aware ka kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya napakalaga, kapatid. Nakakalungkot na, kapatid, lalo sa mga kabataan natin. Huwag niyong hayaan, ngayon pa lang bata kayo, ma-feed na kayo ng salita ng Panginoon. Mag-goal kayo,
na sa darating na mga panahon, isa kayo sa mga tumatayo na dito, ginagamit ng Panginoon. Amen? Hindi lang para makita ng tao, kundi puso nyo talaga mapaglingkuran ng Diyos. Napakalaga na maintindihan natin yung kapatid. Kasi bakit kapatid? Sa panahon natin ngayon, napakarami ko pong nakitang tao. I'm not saying, pero nakita ko sila, naabutan ko silang ganun sila, hanggang ngayon ganun pa rin sila. Huwag nating hayaan yung ganun. Huwag nating hayaan mga kapatid yung ganun. Kasi bakit? Kapag lumago ka, ang unang matutuwa ang Diyos. Hindi naman yung sarili mo eh. Ang Diyos ang unang matutuwa. Amen? Kasi kapag ang isang Kristiyanong hindi lumalago, dahil utos ng Diyos, anong tawag doon? Disobedience ka. Amen? Kapatid, ang paglago, hindi lang yung makikita mo tumatayo sa pulpito, lumago na. No. Nagbubunga. Dapat makita natin yung bunga. Amen? Ngayon kapatid, bago po ako magtapos, napakalaga na magkaroon tayo ng maging intentional tayo. Amen? Sabi diyan mga kapatid, amen? Pilipos chapter 3 verse 7-8, sabi diyan, ngunit dahil kay Kristo mga bagay na pinapahalagan ko noon ay tinuring kong walang kabulan ngayon. Oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon ng lahat ng bagay na ipilagay kong walang kabuluhan at tinuring kong basura, makamtam ko lamang si Kristo. Ito mga kapatid, si Pablo. Alam na alam ni Pablo kapatid kung sino si Pablo, alam na alam natin lahat. Tama? Pero kapatid, tinan mo yung naging goal ni Pablo. Ang intensyon niya walang iba kundi makilala si Kristo. Amen? Anong ginawa niya? Nagdesisyon siya. Amen? Hinanda niya ang sarili niya, aware siya, so anong mangyayaring pinasok niya? Tama ba? Aware siya kung paano siya mamamatay. Paano siya gagawitin ng Panginoon kasi nangusap sa kanyang Diyos. Pero kapatid, despite sa ganun nangyari, kapatid, ang ginawa ni Pablo, nagpatuloy siya. Naging intentional si Pablo. Nagdesisyon siya, kapatid, nalakaran yung pagkatawag niya sa Panginoon. At kung ikaw sa gabing ito, magdidesisyon ka, kapatid, nalakaran mo yung pagkatawag sa inang Panginoon, hindi ka bibiguin ng Diyos. Huwag tayo nating hayaan, kapatid, na ang dami nating preaching na naririnig pero wala tayong sinusunod doon. Nagiging collector lang tayo. Sulat lang tayo ng sulat sa mga cellphone natin, sa mga notebook natin. Pero ang tanong ganito, ilan na ba dyan ang sinunod mo? Hello? Kausap po ba ako? Hindi ko sinasabi kapatid na perfecto tayo na lahat yun masusunod natin. Pero kapatid, kada sa isang preaching o kada sa isang taon may masunod ka man lang. Para makita man lang na lumalago ka. Pero kung ikaw ay tagapakinig ka lang ng pakinig pero wala ka namang ginagawa, hindi mo sinusunod, wala kang desisyon sa buhay, walang mangyayari. Napakalaga kapatid, sabi diyan, last na po ito. Kaming babaeng inaagasan mga kapatid. Amen? Naging intentional siya. Alam niya yung kalagayan niya, halos di siya makalakad. Pero alam niya na unless gawin niya yung bagay na yon, hindi siya magkakaroon ng kagalingan. So anong ginawa niya? Pumunta siya kay Jesus kahit pagapang-gapang siya. At kapatid, pinlano niya yon. Nagplano siya. Tama? Nagplano siya. Sabi niya, alam ko si Jesus, narinig ko, pupunta doon. Pupunta ako doon. At ihanda ko yung sarili ko kasi maaring, alam mo yon, dahil sa hirap ng kalagayan niya, hindi magiging madali at aware siya na pwede siyang mamatay kasi pwede siyang maapakan ng maraming tao. Pero ginawa niya, naging intentional siya. Pumunta siya doon, despite na alam niya yung magiging mangyayari, pumunta pa rin siya. Kaya kapatid, sa pagiging Kristiyano natin, unless maging intentional ka. Kaya nga ito sinasabi ko lagi, huwag pa-tsamba-tsamba ang pagiging Kristiyano mo, kapatid. Huwag pa-tsamba-tsamba. Nakapag gusto mo lang, kaya mahirap lumago yung mga ganun eh. Yung pag, anytime, yung ikaw yung kumukontrol, hindi si Lord. Para kang nasa sasakyan, ikaw yung nagdadrive, si Lord, pasahero mo lang. Tama ba? Baliktad dapat eh. Dapat ikaw yung pasahero, si Lord yung nagko-control sa'yo, tama? Kaya ang hirap lumago ng mga ganong Kristiyano. Sabi mo sa katabi, hindi ako yun. Amen? Kaya napakalaga, gusto mo lumago, ulitin ko, magdesisyon ka. Amen? Ano yung bagay na alam mo sa sarili mo na kapag tinanggal mo at nagdesisyon ka sa gabing ito na iwanan sa Panginoon? Yan ba yung pagiging matamarin mo sa pagbabasa ng Biblia? Yan ba yung tipong tamad ka mag-devotion, matinang gawain? Yan ba yung tipo na pag na hanggang ngayon madamot ka pa? Alam mo yan, hanggang ngayon nagmumura ka pa. Alam mo sa sarili mo na yung bagay na ayaw ng Panginoon, pag hindi mo yung ginawa, magbubum ka kay Lord. Amen? Maaring kapatid, yun na yung inihingi ng Panginoon sa'yo. Nak,
Pwede ba seryosohin mo na ako ngayon taon? Pwede ka bang mag-desisyon na seryosohin mo na ako? I-commit mo na ang buhay mo sa akin. Amen? Uulitin ko kapatid. Kapag ginawa mo naman yun, hindi ka naman malulugi eh. Kaya nagtataka ako sa maraming tao eh. Nakukulangan ka ba sa oras? Pare-pares naman tayo may 24 hours eh. May binigyan ba dito ng 25? Ikaw, Brother Eric, tawag dito, wala ka namang ginagawa eh. Mas mahirap yung ano ko sa'yo, kalagayan ko sa'yo. Kapatid, yan yung pagmamanage ng oras. Kailangan mamanage natin ang oras natin. Kasi napakahalaga. Amen. Na darating ang time, pakinggan niyo po ito, haharap tayo sa Diyos. At nakakahiya. Amen. Naharap ka sa Panginoon at makikita mo ikaw ay Kristiyano, mas marami ka pang oras sa mundo kaysa sa Diyos mo. Kaya ngayon pa lang, anong kailangan natin gawin? Magdesisyon tayo. And sa gabing ito, tayo pong lahat ay tumayo. Sino po dito ang gusto niya magdesisyon sa gabing ito? Amen? Na ibigay na at surrender sa Panginoon yung bagay na ayaw ng Panginoon. Amen? Kapatid,